Magandang araw! Handa na ba kayo sa isang bagong aralin? Halina, umpisahan na natin! Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang paggawa ng patalastas gamit ang iba't ibang bahagi ng pananalita. Pero bago iyon, balikan muna natin ang mga bahagi ng pananalita na atin nang natalakay sa mga nakalipas na aralin. Ano-ano nga ba ang mga iyon? Ang unang bahagi ng pananalita ay pangalan. Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. May dalawang uri ng pangalan. Ang una ay pangalang pantangi. Ito ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. Halimbawa, Andres Bonifacio, Alab Filipino, Muning, Muntinlupa, Pasko. Ang ikalawang uri ng pangalan ay ang pangalang pampalana. Ito ay tumutukoy sa ditiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. Ang mga halimbawa nito ay bayani, aklat, pusa, lungsod, okasyon. Ang ikalawang bahagi ng pananalita ay panghalip. Ang panghalip ay tumutukoy sa mga salitang ipinapalit o inihahalili sa pangalan. Ginagawa natin ito upang hindi magpaulit-ulit ang paggamit ng pangalan sa pangungusap. May apat na uri ng panghalip. Ang una ay tinatawag na panghalip panao. Ito ay mga salitang ipinapalit o ipinanghahalili sa ngalan ng tao. Halimbawa, ako, ikaw, siya, kami, tayo, atin, kanya, kanila, amin, mo. Ang ikalawang uri ng panghalip ay panghalip panaklaw. Ito ay mga salitang sumasaklaw sa dami, kalahatan o kaisahan ng pangalan. Halimbawa, bawat isa, lahat, marami, kaunti, tanan, anuman, sinuman, kailanman. Ang ikatlong uri ng panghalip ay tinatawag na panghalip pamatlig. Ito ay mga salitang ginagamit sa pagtuturo ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. Halimbawa, ito, iyan, iyon, dito, diyan, doon, ganito, ganyan, ganoon. Ang ikaapat na uri ng panghalip ay panghalip pananong. Ito ay mga salitang ginagamit sa pagtatanong. Halimbawa, ano, sino, saan, bakit, paano, saan-saan, ano-ano. Pandiwa ang ikatlong bahagi ng pananalita. Ito ay tumutukoy sa mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Halimbawa, nag-aaral, magbabasa, umawit. Ang pang-uri ang ikaapat na bahagi ng pananalita. Ito ay mga salitang naglalarawan sa pangalan at panghalip. Halimbawa, matulungin si Jessie sa kanyang kapwa. Ang pang-uri sa pangungusap ay matulungin at ang pangalang kanyang inilarawan ay si Jessie. Sa panghalimbawa, siya ay palangiting bata. Ang panghalip sa pangungusap ay siya at ang pang-uring naglarawan sa panghalip ay palangiti. Ang ikalimang bahagi ng pananalita ay ang pang-abay. Ang pang-abay ay mga salitang nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Narito ang ilang uri ng pang-abay. Ang una ay tinatawag na pang-abay na pamaraan. Ito ay mga salitang sumasagot sa tanong na paano ginawa, ginagawa o gagawin ang kilos. Halimbawa, dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Ang pang-abay na pamaraan ay dahan-dahan. Ang isa pang uri ng pang-abay ay pang-abay na panlunan. Ito ay mga salitang sumasagot sa tanong na saan ginawa, ginagawa o gagawin ang kilos. Halimbawa, mamamasyal kami sa Tagaytay. Ang pang-abay na panlunan ay sa Tagaytay. Ang isa pang uri ng pang-abay ay pang-abay na pamanahon.
Ito ay mga salitang sumasagot sa tanong na kailan ginawa, ginagawa o gagawin ng kilos. Halimbawa, nagkaroon kami ng pagsusulit kahapon. Ang pang-abay na pamanahon ay kahapon. Ang ika-6 na bahagi ng pananalita ay pangatnig. Ang pangatnig ay mga salitang nag-uugnay ng dalawang salita, parirala o sugnay. Halimbawa, nag-aaral, magbabasa, umawit. Ang ika-7 bahagi ng pananalita ay pang-angkop. Ito ay mga katagang nag-uugnay sa salitang naglalarawan at salitang inilalarawan. Ang mga pang-angkop ay na at nang. Halimbawa, malinis na kapaligiran. Ang pang-angkop na ginamit ay na. Isa pang halimbawa, batang magalang. Ang pang-angkop na ginamit ay nang. Ang pang-ukol ay isa sa mga bahagi ng pananalita. Ito ay mga salitang nag-uugnay sa isang pangalan at sa iba pang salita sa pangungusap. Halimbawa, ayon sa, batay sa, para sa. Ang ika-9 na bahagi ng pananalita ay tinatawag na pantukoy. Ito ay mga salitang nasa unahan ng pangalan. Halimbawa, ang mga, si, sina, ni, nina. Ang pangawing o pangawil ay salitang nagkakawing ng paksa o simuno at panaguri. Nagpapakilala ito ng ayos ng mga bahagi ng pangungusap. Ang ay palatandaan ng ayos ng pangungusap. Nagbabadya ito na nauuna ang simuno sa panaguri o ito ay nasa di karaniwang ayos ng pangungusap. Halimbawa, sila ay maituturing na bayani sa panahon ngayon. Ang pangawing o pangawil ay. Ngayong alam na natin ang mga bahagi ng pananalita, makabubuo o makagagawa na tayo ng patalastas. Pero bago iyon, alamin muna natin kung ano ang patalastas. Ang patalastas ay isang paraan na ginagamit upang makahikayat o magpabatid sa madla, manonood, mambabasa o tagapakinig tungkol sa isang produkto, serbisyo o kaganapan sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng komunikasyong pangmasa o pangmadla. May iba't ibang uri ng patalastas. Ang una ay pasalita. Ito ay ang uri ng patalastas na binibigkas o nagmumula sa bibig ng taong nagsasalita. Halimbawa nito yung mga nagtitinda sa kalye ng taho, balot, penoy, isda at iba pang produkto. Isinisigaw nila ang kanilang ibinebenta upang makahikayat ng mamimili. Gayon din naman yung mga tao mula sa isang institusyon gaya ng paaralan, barangay, health center at iba pa. Nag-iikot naman sila gamit ang mga megaphones upang maipabatid sa madla ang mahalagang impormasyon o anunsyo. Ang ikalawang uri ng patalastas ay palimbag. Ito ay patalastas na mababasa sa mga pahinang anunsyo klasipikado o classified ads ng mga pahayagan o dyaryo. Mababasa rin ito sa mga magazine. Makikita rin ito sa mga poster, flyers, brochures, billboards, at iba pang materyales na nakaprint o nakalimbag. Ang ikatlong uri ng patalastas ay napakikinggan sa radyo o napanonood sa telebisyon. Ito yung mga patalastas sa pagitan ng mga programang ating pinakikinggan o pinanonood. Kadalasan gumagamit ito ng iba't ibang estilo gaya ng jingle, cartoon, testimonya, rap at iba pa upang maakit ang madla na bilhin o tangkilikin ng produkto. Gumagamit din ang mga ito ng tagline o isang linya o isang pangungusap upang mas madaling matandaan ang produkto. Ang ika-4 na uri ng patalastas ay nakikita, nababasa o napanonood sa iba't ibang social media platforms gaya ng Facebook, YouTube, Instagram at iba pa. Sa panahon ngayon, mas marami na ang gumagamit ng social media, bata man o matanda. Dahil dito, mas marami ang makapanonood ng ads na ipinalalabas dito. Sa pagsulat ng patalastas na nagpapabatid, kailangang una, alamin ang paksang gagawa ng patalastas. Ikalawa, isulat lamang ang mahahalagang detalye o impormasyon na sumasagot sa tanong na
Ano? Sino? Saan? Kailan? Bakit? At paano? Ikatlo, gawin itong maikli lamang. Ikaapat, maging malikhain sa pagbuo ng patalastas. Sa paggawa ng patalastas, tandaan, alamin kung sino ang bibili ng produkto o serbisyo. Para kanino ba ang produkto o serbisyo na iyong ipapatalastas? Ito ba ay para sa mga bata, sa mga matatanda, sa mga babae, sa mga lalaki, sa mga nagtatrabaho ba o sa mga estudyante? Upang mas mabilis na mabili ang iyong produkto o serbisyo, kailangang alamin mo ang pangangailangan ng mamimili na maaaring tugunan ng iyong produkto. Alamin kung anong katangian ng produkto ang dapat bigyan ng kahalagahan o diin. Ano nga ba ang espesyal sa iyong produkto para mas bilihin ito kaysa sa iba? Ito ang dapat bigyan ng diin sa paggawa ng patalastas upang higit itong tangkilikin. Maging malikhain sa pagbuo ng patalastas. Isaalang-alang ang kulay na gagamitin, uri ng patalastas na iyong gagawin, ideya na lalamanin at gumamit ng tagline para mas madaling matandaan o tumatak sa isipan ng mamimili ang iyong produkto. Sa paggawa ng patalastas, hindi mo namamalayan na gumagamit ka na ng iba't ibang bahagi ng pananalita. Siguraduhin lamang na wasto ang paraan ng paggamit ng mga ito. Narito ang isang halimbawa ng patalastas pampaaralan. Patalastas, ipinababatid sa lahat ng mag-aaral sa ika-6 na baitang na magkakaroon ng timpalak pagguhit na may temang kabayanihan sa gitna ng pandemya. Maaaring magsumite ng inyong likha sa www.kabayanihan.com simula sa Lunes. Ang huling araw ng pasahan ay sa Mayo 31, 2021. Ipapaskil sa ating friendbook page ang mga pangalan ng mga magsisipagwagi. Manatiling nakaantabay at tumutok sa ating page para sa iba pang detalye. Anong bahagi ng pananalita ang mga sumusunod na salitang ginamit sa patalastas? Mag-aaral, ipinababatid, huling. Magaling! Ang salitang mag-aaral ay isang pangalan. Ang salitang ipinababatid ay isang pandiwa. At ang salitang huling ay ginamit bilang pang-uri. Tandaan, ang patalastas ay isang paraan na ginagamit upang makahikayat o magpabatid sa madla tungkol sa isang produkto, serbisyo o kaganapan. Ginagamit ang iba't ibang bahagi ng pananalita sa paggawa ng patalastas. Subukin na natin kung inyong natutunan ang ating aralin. Sagutin natin ang pagsasanay na ito. Panuto, puna ng angkop na bahagi ng pananalita ang patlang upang mabuo ang patalastas. Piliin ang sagot sa kahon. Patalastas, tinatawagan ang patlang ng mga patlang sa ika-6 na baitang na patlang sa paligsahan sa pagsulat ng sanaysay tungkol sa temang Aking Ina, Patlang Ka. Ang inyong sanaysay ay dapat nabubuuin ng 300 salita. Isumite ang inyong likha hanggang patlang sa www.kabayanihan.com. Ang mga pagpipilian ay mag-aaral, sa Mayo 22, 2021, lahat, dakila, lumahok, marami. Narito ang tamang sagot. Patalastas, tinatawagan ang lahat ng mga mag-aaral sa ika-6 na baitang na lumahok sa paligsahan sa pagsulat ng sanaysay tungkol sa temang Aking Ina, Dakila Ka. Ang inyong sanaysay ay dapat nabubuuin ng 300 salita. Isumite ang inyong likha hanggang sa Mayo 22, 2021 sa www.kabayanihan.com. Nakuha nyo ba ng wasto ang lahat ng patlang? Mahusay! Sana ay may bago kayong natutunan ngayong araw. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Magkita-kita muli tayo hanggang sa susunod na isa na namang masayang pag-aaral.